Noong natapos ang COVID, actually nag-last po ito ng, kung totoosin lang po, 3 taon po siya talaga. Sapagkat nagbalikan po lahat sa normal. Sabi nila, bumalik daw sa normal. Sabi nila, after 3 years, noong 2023. Pero, iba po ang napansin ko at ng ibang keen observer kung ano po yung nangyayari ngayon sa panahon. Hindi po bumalik ang normal. Hindi na babalik ang normal. Bagkus babalik na si Jesus. Okay? At lilitaw na ang suwail. Ito po isang katotohanan na binabanggit ng aklat na ito na hindi mapapasubalian. The Bible is very clear. We are not going back to normal anymore. Sabi ng auntie ko, yung COVID-19, it determines what biblical prophecies will be right after it, which is true. Dahil sa panahon po natin ngayon, we are truly waiting for the arrival of the Antichrist. Pero kung believer ka, we are really waiting for us to be raptured sapagkat yan po ay malinaw na nakasulat po sa banal na aklat. Okay? Ang mga tao, ayon sa Biblia, sabi ng mga tao, maayos lang ang lahat, okay lang lahat. Okay, may talata po tayo dito. Makikita po natin dito na yung mga walang alam sa Biblia, kumbaga parang sila ay, yes, they think na lahat ay okay lang eh. Tingnan natin to. Okay? Open with me 1 Thessalonians chapter 5. Ayun, chapter 5. Wala akong babanggitin na saan doon. Basta babasahin ko lang. Ang heading nito dito sa ESV ay The Day of the Lord. Now, concerning the times and the seasons, brothers, you have no need to have anything written to you. For you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night. Yun naman pala eh. Ini-expect natin yan. O ito na, tignan mo yung mga tao, yung mga hindi mananampalataya. While people are saying there is peace and security, then sudden destruction will come upon them as labor pains come upon a pregnant woman, and they will not escape. Paano mangyayari sa kanila yung pag sinasabi nilang there is peace? Yes, there is peace. There is security, there is peace. Pero biglang magra-rapture. Magugulantang po ang mga taong ito. At pag nagulantang sila, that's it. Tuloy-tuloy na po yun. Dahil nagulantang sila, ang kanilang mind ay talaga pong nasaklaw ng takot. Lilitaw na ang suwail. Okay? Na magsasabi, kinuha ng mga alien, ang mga praise the Lord, hallelujah na yan. At maniniwala ang sangkatauhan. Sapagkat yung sagot sa kanilang mga katanungan ay masasagot ng halimaw na yan ng Antikristo. Hindi nila alam na yun yung Antikristo. Many, siguro sa panahon natin, nababasa nila sa aklat na ito, pero hindi nila binibigyan ng tinatawag na importansya ang mga bagay ng Diyos, ang mga bagay ng Panginoon na nakasulat po sa aklat na ito. This book is precise sa lahat ng propesiya. Hindi po sinungaling ang Bible. Mangyayari at mangyayari po ito. Tuloy ang basa. There is peace and security, sabi nila. Then sudden destruction will come upon them as labor pains come upon a pregnant woman, and they will not escape. Oh, ito naman ang sabi sa mga believers. But you are not in darkness, brothers, for that day to surprise you like a thief. Sabi, for you are all children of light, children of the day. We are not of the night or of the darkness. So then, let us not sleep as others do, but let us keep awake and be sober. For those who sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. Ito po yung mga hindi mananampalataya. It's a metaphor na sinasabi, ganun ang mga hindi mananampalataya. Pero since naglagak tayo ng pananampalataya kay Kristo, ever since naligtas tayo, nakahanda na tayo.
Kaya nga po, you are not in darkness. You are already in the light. Okay? But since we belong to the day, let us be sober, having put on the breastplate of faith and love, and for a helmet, the hope of salvation. For God has not destined us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. We are not destined for wrath. We are destined to obtain salvation through the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, tayo ay uuwi na kay Jesucristo, itong katawan natin nito ay papalitan niya ng glorified body. Yun po ang ibig sabihin nun. Okay? So if you are a believer of Jesus, nakahanda ka na talaga. Alam mo na anytime darating siya. Yun lang po yun. Kaya hindi ka natutulog kasi alam mo, darating si Jesus. Hindi mo nga lang alam ang petsa, hindi mo nga lang alam ang date. Mahirap po kasi yon, no? Pero sigurado ang Bible na ikaw ay gising dahil na kay Jesucristo ka na. Okay? Sabi niya rito, for God has not destined us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, so that whether we are awake, tingnan niyo yan ha, or asleep, we might live with Him. Therefore, encourage one another and build one another up, just as you are doing. So, ang message pa lang ito ng end times, ng rapture, ito po ay message of encouragement sa mga believers. Hindi po ito nakakatakot na mensahe kung ikaw ay mananampalataya. Sapagkat alam mo, si Jesucristo, one of these days, mamimit natin in person for the very first time. Makakausap mo. Hindi ka ba excited? You will see Him face to face. Mahahawakan mo siya. Hahawakan ka rin niya. Yayakapin ka niya. Yayakapin niya ako. Yayakapin niya tayo. Makikipagkwentuhan siya sa atin. I believe. Yun ang character ni Jesus. Napakabait. He is the person of grace. Hindi ka ba excited na makita siya for the very first time? Kaya, if you are a true believer, you are really longing for that day. Bagamat syempre, yung iba talagang nabibigo kasi hindi natuloy. Paano gumawa ka ng date setting? Pag hindi ka nag-date setting, alam mo, anytime darating siya, you are waiting in hope, you are waiting and expecting Jesus to return in faith. Yan ang gusto niya. Hindi mo alam, kaya magtitiwala ka sa Kanya. Knowing natapat siya sa mga pangako niya. Knowing na yung mga pangako niya, tutuparin niya. Kaya doon tayo nakaangkla, doon tayo nakahawak, doon sa mga salita niya, sa Bible nakalagay. Okay? At ang salita po ng Panginoong Hesus ay totoo. At ito po kailanman ay hindi po mabibigo. Matagal na sanang nag-rapture, sabi ng isa. Sana noon pa. Sana nung ganun pa. Ay, hindi sa kalendaryo mo, tol. Sa kalendaryo ni Jesus. Perpekto ang kalendaryo ng Panginoong Jesus. Okay? Kaya itong mundong ito, hindi na babalik sa normal yan. Iba na ang takbo ng mundo ngayon kumpara nung 10 years ago. Sobrang init ng panahon ngayon. Sobrang init din ang ulo ng mga tao. Iba na po ugali ng mga tao. Iba na po ang behavior ng mga tao, especially ng mga kabataan ngayon. It's not the same anymore. It's not the same anymore. Sometimes, lalagay mo ang tawag dito, ikaw ay nag-o-observe sa paligid mo, pero meron kang hindi mapaliwanag. Ano ba yung nagbago? Bakit may change na hindi ko mapaliwanag? Yan po yung sinasabi ko. Yan po yung global reset. At pag na-reset na yan, which is naka-reset na, mangyayari at ma-unfold na ang dapat ma-unfold. Mararapture po tayong lahat ng mga believers, meaning lahat ng nagtiwala kay Jesus as personal Lord and Savior at naniwala sa tinapos na gawa niya sa krus, mararapture. At maiiwan dito yung mga nag-reject sa gospel of grace. Kaya Jesus alone is our salvation. Jesus alone saves both spiritual and the body. Sapagkat bodily, He will rapture us. Papalitan po ng bagong katawan, ng glorified body ang ating mga katawan. Walang dugo, pero may buto at laman. Okay? Flesh and bones only. We don't have a blood anymore pagdating ng panahon na yun. Dahil nakaangkla tayo sa blood ni Kristo, sa blood ni Jesus, na inialay niya sa God the Father nung siya namatay sa krus. Ka-good vibes na po ba kayo? Kung hindi pa kayo ka-good vibes, maging ka-good vibes na kayo, share this video, share Jesus, share His love. Maging maligaya lagi dahil si Jesus ay nasa atin. God bless.